Hello everyone! Andito tayo ngayon sa Korean barbecue. Kakain tayo ngayon ng marami. Sunday ngayon, it's October 6. Kaya tinitreat lang natin paminsan-minsan yung sarili natin kasi para maka-experience lang tayo. Pero hindi ibig sabihin lagi tayong kakain ng ganito karami. Actually, konti lang naman ang kinain namin, kaya lang syempre unlimited itong barbecue nito. Tingnan nyo ha, ang per person dito is bali $33 plus tax, so probably 35 ang bawat isa, kaya minsan sasabihin natin sobrang mahal sa atin dyan sa Pilipinas, pero look at our food, mas mahal pa rin. Kaya wag tayong masyadong magrereklamo dyan sa atin dahil sasabihin nyo napakamamahal na ng pagkain. But look at this, for the two of us, 30 something ang each person, 30 abutin ka plus tax is like ang bill namin dito plus the tip, inabot kami ng $70. Can you believe that? But hindi ko naman mai-compare kasi syempre dollar naman dito. But syempre dollar din yung sweldo namin, pero actually kung susumahin mo sa inyo mahal na dyan, kami din mahal na sa feeling namin dito, pero afford namin dahil nga sa trabaho namin, but you have to work hard, Kaya pero nakikita ko yung presyo ng mga food dyan sa atin is so much different. Anyway, ito lang ang kinuha namin. Kahit unlimited ito, 2 meat lang lagi ang kinukuha namin. Yung pork at saka yung beef. Pero yung kalahati na yun, marami. Pinabalik ko doon sa server kasi it's too much. Hindi namin yan kayang kainin. Isa lang kami na konting portion. Maliit na portion lang kasi lang kami, hindi naman kami malakas kumain. Tapos yung mga side namin, actually, hindi naman namin yan nauubos Lalo na ako, I'm not fan for yung sa kimchi. So, but I like this one. Ito yung may egg na may what do you call that, corn. So ayan si Mama Sang, ayan kumakain na. Ang galing ko nang mag-chopstick, 'di ba? Inchik na ang dating ko. So anyway, yan lang ang mga actually nakakain kong side dish. Aside from that, hindi ko na tinatry yung iba kasi I'm not hindi ako masyadong mahilig dun sa ibang spices nila. So, but the salad is champion yan, masarap talaga. So, ito yung dessert namin, yan yung binibigay nilang dessert, yung aming popsicle. So, ito yung pangalan ng Korean barbecue, masarap dito. I just find out pwede rin pala kaming mag-a la carte. So next time, we're gonna try that one para hindi sayang kasi binabalik ko pagka masyadong marami. Anyway, so till next again, share ko lang yung experience ko today. Hello guys, welcome to my channel again. This is RR Vlog, my life after I lost my only child, my dear Ray. Anyway, I just want to say, before I start, I just want to say thank you to everyone, to all my subscribers, at sa mga bago kong subscriber, at saka sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do it, and hit the notification para updated din kayo sa aking mga video. Anyway, magpapasalamat lang ako sa lahat ng taong tumatangkilik dito sa mga ginagawa ko everyday. Pinapakita ko sa inyo kung paano kami nagsusurvive sa lahat ng mga pinagdadaanan namin. Hindi ito madali, kaya kami especially me, kasi I'm trying to do everything para hindi
ma-push yung brain mo kasi it's not easy honestly. Maybe sa iba napakadali pero honestly hindi ito madali. Ito ang pinakamahirap na pagdadaanan ng tao sa mundo, yung mawalan ka ng anak, lalo na sa kaisa-isa mong anak. Kaya ito, tingnan nyo ako, natuto akong magsalita, natuto akong humarap sa camera because of my pain, kasi wala akong magagawa kundi humanap ng way kung paano rin ako magsusurvive. Anyway, eto, busy ako pag wala akong client, nag-e-edit. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng adventure ko sa Utah, yung vacation namin to Utah, nung nag-attend kami ng wedding ng pamangkin ng asawa ko, pamangkin namin. Kaya sana nabigyan ko kayo ng kahit pa paanong konting idea na, you know, yung hindi pa nakakarating sa Utah, you should do it. Anyway, itong weekend, marami rin kaming ginawa ng husband ko. Mga walang plano, nagdidesisyon kami kung saan namin type magpunta sa mga places. Like, last time, pumunta kami ng Virginia Beach para lang, you know, biglaan lang, walang plano. Kasi yun na talaga ang ginagawa namin ngayon, sinasamantala namin since the weather is so nice. Today is Tuesday actually, October 8. It's my brother, my older brother's birthday. Happy birthday, boy. Sana maging masaya naman ang araw mo, na sana kayong mga andyan sa Pilipinas ay nagkakasundo-sundo kayo. Maraming salamat at kahit papano kasi nanay is almost anniversary niya na, first year anniversary, so sana magkaroon kayo ng panahon na makapag-gather, magsalo-salo para kay nanay. Kaya kung magpapasalamat ako sa inyo sa mga ginagawa nyo na kahit papano binibigyan nyo pa rin ng importansya si nanay, ganun din kami dito, we're trying our best. So anyway, like I said, happy birthday. So okay, so yeah, nag-fishing lang kami. Nung other week, nag-fishing din yung asawa ko sa Hampton, and then this time sa Virginia Beach. Tapos kain-kain na lang, ganun na lang yung buhay namin. Tapos pag andito, alam nyo naman ang gagawin lang naman natin dito pag weekend, kundi kumain. Pag tamad ka magluto, kain. Kung medyo tipid-tipid, di luto. Ganun lang yon. Lalo na ngayon ang weather is very very sad na kasi winter is coming, kaya medyo ang panahon namin medyo dumidilim na. So meaning pag dumidilim na ganito, para bang napakasad na ng kapaligiran namin, lalo na sa amin. Talagang malungkot. So, kaya gumagawa kami ng way, sinasamantala namin itong weekend na ito, mga weekend bago lumamig ng husto. So, pumupunta kami kung saan-saan na lang na kaya namin puntahan around. And then, syempre next month, magkakaroon na naman ng another occasion like Thanksgiving and Christmas and New Year. Yung mga exciting na occasion is not like before. Hindi na kami ganon. So ang hirap, hindi namin alam kung ano yung the best namin gawin para mag-keep going kami. But you know, definitely dito parang nawalan na kami talaga ng gana kasi napakahirap ng buhay dito, honestly. Ang mga taong akala nyo andyan kayo sa Pilipinas, or yung mga taong hindi pa nakakaalis pa, parang titingnan nyo kami dito, napakasarap ng buhay namin. Pero actually hindi masarap dito. Kailangan lang namin gawin because we have to do it for the better life na rin. At saka, pero honestly, ang ma-advise ko sa inyo, kung bata-bata kayo, maganda rito pumunta, maganda pang lumabas ng Pilipinas. Pero pag nasa age ng katulad namin, pag nag-60 ka, actually 50 pa lang, pag
pass ka ng 50, wala na, wala ka ng energy. Kaya nga sabi nila at the age of 55 and up, kailangan slow down na tayo kasi our body is giving up. Wala na tayong masyadong pasensya, tapos nagkakaroon ka pa ng problema. I can't imagine na inabot ako ng ganitong age ng ngayon pa lang ako tinatamaan ng mga depression. It's so sad because I know when I was young, mayroon na akong depression, but alam nyo, ang kagandahan lang at sa atin dyan sa Pilipinas, yung depression is just normal. Not like here, big deal dito ang depression because ang mga tao dito, busy lahat sa trabaho, fed up dahil pagod, tapos marami kang mga bills. Talagang lagi kang naghahabol, parang ang oras mo talaga dito is gold. Kahit na sabihin pa natin na magaganda ang trabaho ng iba, pero ang pressure naman nila sa buhay ay hindi ganun kadali. Kasi yung mga sweldo ng mga tao, the more you get higher paid, that's more responsibility. Kaya ako, I will consider myself as I'm so lucky that I have a talent. Yun na lang pinagmamalaki ko, even nung andito pa yung anak ko. Sinasabi ko sa anak ko, anak, kahit na ganito lang ang mga trabaho namin, you should be proud kasi ang trabaho namin ay disente, maayos, at kahit papano, lalo na ang trabaho ko, hindi katulad ng minimum na sweldo, pero syempre, pag lumalaki yung kita mo, lumalaki rin yung gastos mo kasi nag-aim ka na ng much better na buhay. But actually, hindi yun madali. Talagang malaking pinaghihirapan yan talaga. Hindi yan yung just dadating na lang ganyan. Kaya yung mga iba, iniisip nila masarap na yung buhay namin, pero actually, I will compare dyan sa atin. Kung andyan ka, syempre, mas masarap na dihamak ang pinaano namin dito, but yung pagod mo is not easy. Makakapagod talaga ang buhay, at saka nakaka-pressure talaga. At saka yung mga, like I said, yung mga paghahabol ng bills ay hindi yun madali. So anyway, yun lang ang sinasabi ko sa inyo, yung kaibahan ng Pilipinas at dito. Kaya inasabi ko, kung may edad na kayo, hindi mo na, wag ka nang lumabas ng Pilipinas, mas mai-stress ka lang dito. Ang the best ng paglabas ng Pilipinas is pag yung marami ka pang energy. Pero ngayon hindi na, but we have to be smart. Kung like for example, kung minimum wage ka lang dito or hindi ka naman masyadong kumikita ng like yung 6 digits, wag ka nang magtahimik ka na lang kasi alam nyo, kailangan mag-save ka na para sa retirement mo, because kung dito ka magre-retired at ang sweldo mo is good only for your bills, is, it's not a good idea to stay in America. Kasi pag nag-social security kayo, it's not even enough to pay your bills unless you already paid off your house, you have shelter, wala kang utang, at nakapag-ipon ka kahit papano. Pero hindi yun yung mga kategorya namin. May konti lang pero hindi enough to provide our needs after you collect the social security. So hindi yun madali. Kaya yung mga tao, nagiging miserable yung buhay nila kung kailan sila tumanda, and you don't wanna be like that. Ayokong maging miserable yung buhay ko kahit na malungkot kami. Ayoko namang maging ganon. Kaya this is our chance. We have to think about what we're gonna do, because now I'm 60, my husband is 61, so talagang pinag-iisipan na namin kung saan kami talaga nababagay, kung saan kami dapat na pumunta. But I remember my daughter, she told me before, if we decided to retire, go to the place that you can enjoy, you can relax, and comfortable life. So for our income, I don't think if we have a comfortable life here, but at least we have place to go to, have a better life. Hindi mo kailangang, you can stop. That's the good thing. You can stop if you decided to go home, kasi we already did our research, and
nakita namin na our income is good enough to survive in Philippines. Yung happy ka, comfortable ka, nagagawa mo yung gusto mo, nabibili mo yung gusto mo. Not like here, talagang pag nag-retired ka ng 62, I don't think if you can survive unless, like I said, you have paid off na bahay. But you know what, honestly, at the age of 62, kahit na utilities you cannot provide, you cannot afford, how about the emergency? And emergency means is kung may mga maintenance ng sasakyan at saka yung mga health insurance, napakarami mong dapat bayaran. So, halos even lang sa atin. Kaya lang, ang kagandahan lang sa atin dito, talaga mag-work hard ka dito para pag uwi mo, ano ka na, pwede ka magpahinga. Dito, hindi ka pwede magpahinga unless na, like I said, talagang napakalaki ng sweldo mo. But anyway, hanggang dito na lang muna at medyo mahaba-haba na rin itong ang ating talk for today. So, matagal na kasi akong di nakakapagsalita, puro voice over lang. I trying to explain, what's about my video. So, na-miss ko rin itong natin, yung everyday talk natin ng face-to-face. So, ito na lang siguro talaga ang nakikita kong the best kong gagawin so far. So, like I said, pinaghahandaan namin, pinag-iisipan ng thousand times what we gonna do to our life, what we gonna, but definitely, talagang dito is nakikita na namin ang kasagutan sa mga ina-expect namin. So anyway, so till next again, sana wag kayong magsasawang panoodin ng aking video. Marami pa akong i-share sa inyo. I haven't started, my daughter's story yet because I am planning to go like yung place to place na pinag-movean namin since she was young. So I wanted to share with you my experience and how I raised my daughter. Okay, so right now kasi parang hindi pa ako ready to check all those places eventually. At saka pag-retire na kami, so I have plenty of time to talk. Hindi ganitong nagmamadali. Okay, so till next again, please take care of yourself and hope na I will see you again next video. Okay? Take care, please. If you have question, please comment below. And please subscribe kung sino man ang nakakapanood nito right now. Your support is very important to me. Thank you so much and God bless us all. Take care, everyone. Bye.